Isang magandang umaga. Napakalakas ng hangin ngayon. Babiyahin na tayo uli after magpahinga ng ilang araw. So, kagaya ng sabi ko doon sa last vlog ko, yung truck ko na 379 na Peterbilt, huling araw ko na nun. So, ito na yung bagong unit na na-assign sa atin. Kung makikita nyo dyan sa background, medyo maalikabok siya kasi 3 days siyang na-stock dito sa yard, kaya maalikabok siya. But itong unit na to is brand new, Freightliner Cascadia 2025, 0 mileage. Ako ang kaunang driver na gagamit nito. So yeah, excited ako para i-drive ang bagong unit na to. Nung ako'y nasa Pilipinas pa lang, pinapanood ko yung mga vloggers natin, lalong-lalo na si kapatid na Marco, si Pinoy Trucker. Ganito yung truck niya. Sabi ko, ganyan din ang gusto kong truck. And hindi ako makapaniwala after almost more than 1.5 year dito sa company ko, New Hope Transport. Pinagkatiwalaan nila ako at binigyan ng bagong unit, itong Cascadia Freightliner 2025. So gusto ko lang ipakita sa inyo, mag-walk around tayo sa labas niya. Kuha lang ako ng gloves kasi medyo malamig, tsaka hahawak tayo ng mga parts. So super excited ako, happy ako dahil malapit na winter. Kailangan natin ng reliable na unit. So ito na yon. So tara, check natin. External muna. So ayan na, kung makikita nyo, meron siyang moose bumper. Ang kinis-kinis, stainless, aluminum yata yan. Aluminum na parang stainless siya, pero aluminum to. Yeah, kasi aluminum. Binagay yung kulay sa mga units namin kasi ang Cascadia walang ganyang kulay. So factory ordered color ito. So walang sun visor, pero nandyan pa rin yung marker lights niya sa taas. So chrome finish siya. Kaya kung makikita nyo, kasi may mga iba-ibang variant ang Cascadia. So ito yung standard without the safety features like yung collision mitigation, wala siya nun. Lane departure, wala din siya. Blind spot sensor, wala din siya. So hindi natin kailangan yon, kahit ako ayaw ko yon. Meron akong mga narinig na story sa YouTube, na nag-malfunction, lalong-lalo na yung collision mitigation niya. Basta na lang nag-stop, paano na kung winter at madulas ang kalsada, bigla siyang mag-stop, So hindi natin kailangan yon. Total tayo naman mga truck driver, lagi tayong alisto palagi sa kalsada, So yan, chrome siya. Ang mga lights niya are all LEDs. Binasa ko na yung manual, So meron siyang high beam, low beam, yung harap, and then may fog lamp siya. At meron siyang key fob, Meron siyang key fob. Para siyang kotse. Meron siyang key fob. So pwede akong lumabas at pumasok using the remote control. And then low roof siya, mid roof, I should say. Mid roof siya, pero double bunk. So hindi naman kami gumagamit ng upper bunk kasi for single driver lang ang configuration or yung setup namin dito sa New Hope. So hindi na magagamit yon. Siguro pag pumunta rito yung anak ko at gusto niyang sumama sa biyahe, and yes, pwedeng gamitin yon. So nandyan yung def niya, def tank. Makikita nyo, yan ang def tank. And then ito yung fuel niya, fuel tank, magkabilaan yan. So may storage dito. So yung nakapanood sa aking video nung sinabugan ako ng gulong, yung tapalodo niya is plastic, but this time ito hindi, stainless siya, metal, pero hindi siya nako-coveran mabuti. Ayan.
Tapos makita nyo dun sa taas, meron siyang may park smart to. So kahit nakapatay yung makina, meron siyang pwede siya ng heat and pwede siya ng AC. Makita nyo dun sa taas, yan yung condenser ng AC. At nandito ang battery niya. Battery operated, hindi siya engine operated, ano? So battery, nandito ang battery niya, separated. At yeah, may mga cover ang drive tires natin. Makikita nyo yan. Ipipress mo yan and then iti-twist para mabuksan at magkaroon ka ng access sa mga lug nuts nya. Pero medyo abala yan ng konti, no? From time to time kailangan natin buksan yan kasi check natin, baka mamaya maluwag yung mga tornilyo, yung mga lug nuts nya, no? And yan, dyan sa likod, LED lights lahat yan. Meron siyang buzzer sound kapag umaatras ka, I think. Yun, ewan ko kung ano yun, baka yun nga yun. And yeah, dun sa taas, beacon light, no? Kapag oversize ang load mo, nandyan meron siyang emblem ng Cascadia. Meron siya ditong breather sa side and wind deflector doon sa may gilid ng windshield and window. Magkabilaan yan for aerodynamic purposes. Dito sa side, ganun din. Halos walang pinagkaiba. May window dyan, magkabilaan yan. And then this is bank compartment. Nandito yung isang fuel tank. And yeah, may ladder dyan to access yung mga chains and everything. Yun ang kabuuan ng external niya. And of course, heated side mirrors with the convex mirror and then the hood mirror. I like this kasi kitang-kita mo, wala nang blind spot. Lalong-lalo na yung sumisingit ng mga maliliit na kotse, wala na yan. Wala nang problema dyan kasi makikita mo na dahil dyan sa front mirror na to, itong nakadikit sa hood. So nice, di ba? Really excited to drive this new truck. At I'm hoping na samahan nyo ako sa araw-araw sa ating bagong unit. Ito ang ating load. It's a metal. So may tarp siya, of course, kapag ka metal sa amin, lalo na pag galing ng Atlas Tube, palaging nakatarp yan with plastic. So yan ang ating load, i-deliver natin sa Saskatchewan. Okay, ikutan lang natin kasi kukunin ko rin yung plate number dito sa likod kasi kailangan ko yan pag i-record ko. Alright, so kahapon pumunta na ako dito. I was planning na mag video, no, kahapon, pero napakalakas ng hangin. Merong parang windstorm kahapon, sabi doon sa weather network. Around 80 to 100 kph yung lakas ng hangin, yung gust niya, wind gust. So hindi na ako nakapag-video. Kaya ngayon na lang bago ako umalis, magbiyahe, tsaka ako naisipang mag-video. So meet my new unit. Patuloy po kayong sumubaybay. Later on, pupunta tayo dun sa loob para makita ninyo kung ano ang itsura ng driver's cockpit. Cockpit ang tawag ko. Tignan din natin pala yung engine, ano. Yun, napakagaang buksan nung moose bumper nya kasi factory fabricated yan, ano. Napakadaling buksan, hindi kagaya nung sa dati kong truck. Nako, talagang mapapalaban ka. Pero ito, so may dalawang latch siya magkabila sa hood to secure yung hood. So, yan, ibababa lang and then tatanggalin yung pagkaka-hook niya. And then, tignan nyo kung gaano kadaling iangat ang hood. Napakadali. Yan. So, yan, makikita nyo, bagong-bago ang makina. So, nandito yung air dryer. I think ito yung air dryer. Siguro, I'm sure na yan yung air dryer. Yeah, air dryer siya. Ayan. So, nandyan yung kanyang aircon compressor and then alternator nandun.
Ang turbo niya nandyan. And then ito yung sa papasok doon sa loob, nandyan yung filter for sure. Sa AC, yung evaporator. I think ito yung evaporator. Nandito. And yeah. This is, wow, disc brake. Yeah, disc brake siya. Sa harap is disc brake. I don't know yung drives. Hindi ko pa na-check. Pero yeah, so ito yung water separator sa fuel. Nandito yung kanyang power steering, and then of course coolant, nandyan siya. So ito nga pala is DD15, 455 horsepower. So saktong-sakto lang yung power ng makina na yan sa hino-haul namin, no? Pwede pa naman nilang yan palitan. Nandito pala yung yung sa coolant. I mean sa washer fluid. Nandun siya. Kasi sanay ako na nandun sa kanan sa Peterbilt. Okay. So DD15 455 horsepower. Nakalimutan ko na yung gear ratio nandun sa manual niya, and yung kanyang yung haba sa middle nung steering hanggang dito sa middle ng drive. Nakalimutan ko na yung tawag dyan. Sulat ko na lang sa video dun sa ano. So yeah, yan yung external nya. So isarado na natin yung hood. Bagong bago ang makina. Ako lang ang kauna-una ang gagamit nito. Thank you ulit New Hope sa pagtitiwala. Wala siyang lock, no? Yung kadalasan yung mga Peterbilt meron lock. Hindi mo siya pag hindi mo in-unlatch yung lock mo. See, ganun lang kadali isara ang hood, para ka lang nagsara ng kotse. So yuk natin dito. Medyo mahirap, pasok tayo dun sa loob. Babalik ako maya-maya lang. Yun yung external nya. See you maya-maya lang. Nandito tayo sa loob ng ating bagong Freightliner. So kung makikita nyo, so ito yung kabuuan. Yan ang aking tulugan. So mag-umpisa tayo dito sa loob, sa kanyang bunk. Medyo maliwanag. So yan yung aking higaan. Ito yung sinasabi ko na second bunk. So hindi naman ito magagamit for sure, pero pag binaba mo siya, ganyan ang kalalabasan niya. Ayan. So dalawa siya, pero hindi yan magagamit kasi hindi naman kami nagti-team, walang team dito sa company namin. Single driver lang, so palagi na lang itong nakataas. So just in case na pumunta rito yung anak ko, at gusto niyang makita ang biyahe dahil gusto niya rin daw maging truck driver, so meron siyang tulugan. So yeah, ito yung microwave. Merong storage dito, medyo hindi pa naayos. Yan, dito may storage din. And then nandito ang controller ng ayan, switch ko muna to. Yan, controller ng Park Smart. And yung kapag nakapark ka lang na ganito at gusto mo ng AC at gusto mo ng heater, pwede yan. Medyo madilim yan. Ayan. So ito yung sa power supply para sa mga outlet. So ito yung sa blower, ito yung sa hot and cold para matimpla mo. And then controller ng dome light dito, yung mga lights dito sa loob. And yeah, vent dito. Then ito yung window, meron siyang cover, pero kung gusto mong alisin at makita mo ang labas, ayan, meron siyang window dito, magkabila yan. Doon din, gusto ko na laging nakasara yan dahil gusto ko madilim kapag matutulog ako. And then yeah, ito yung bed, single lang.
Maluwag na to para sa akin. And sa ilalim nito is yung compartment. Napakadami kong gamit dito. Ayan. So makikita nyo, nandyan na, binox ko na. Meron akong for emergency ito. Yung pwede kang pumasok sa loob nyan. And then kompleto ako ng mga oil, coolant, washer fluid, tools, vacuum, at kung ano-ano pa yan, uniform, sapatos, at kung ano-ano pa. Yan. And ito yung aking fridge. Hindi ko pa kinuha yung gamit ko, nandun pa sa kotse. So yan yung fridge. May kalakihan compared dun sa fridge na ginagamit ko dun sa Peterbilt. Ito yung hangin, kinabitan ko siya para pwede ako maglinis ng alikabok. So ako na nagkabit nyan. And ito yung sa closet nya para lalagyanan ng mga damit. So yan yung mga jackets ko. Dahil malamig na, nag-stock na ako dyan ang gagamitin ko. And yan, lalagyanan din ng damit at gamit. Nung una pa dyan yung aking pang ilalim, pang loob. Ayan. And meron ditong pagkakain ka bago ko makalimutan. Ayan, pwede ka rin magsulat. So dito kakain, magsusulat. Meron akong maliit na upuan dyan, yung foldable na upuan. And dito rin may storage pa. Pag gusto mong ilagay dyan yung mga ibang utensils mo, no? And patungan. At yun ang kabuuan nitong likod. Mas maluwag ito, meron dyang outlet, 12 volts, 110. So maluwag to compared talaga sa Peterbilt. Dito pwede kang maglakad-lakad. Maganda tong flooring niya, malamig nga lang ito pag winter, pero maganda siya kasi madaling linisin, no? I don't know kung maglalagay pa ako ng carpet dyan. Hindi ako sure kung maglalagay pa ako. Let's see. And both seats are leather, synthetic leather lang yan. I think madaling masira yan katagalan, parang maaagnas yung leather na yan. But then it's leather, it's heated and cooled, no? Yung driver seat and passenger seat. So merong mga compartment dito. Moving on dito sa harap, no? So compartment dito, ayan. Dito sa taas, dito sa side, dito meron din CB radio lalagay dito. Meron din ditong na mayroong door compartment. Dito rin compartment na may door. At yan ang kabuuan ng kanyang harapan, no? Nandiyan ang GPS ko. And ito yung pinaka gusto ko sa lahat kasi digital na siya, no? Dalawa yung screen niya, digital screen, yung sa harap ng driver and then dito sa sides, cup holders dito, cup holders meron din dyan. May mga pocket sa side ng doors. And mayroon curtains pag gusto mong madilim or may hindi ka makikita sa loob, pwede mo isara yan hanggang dito, magsasara yan. And then pwede kang hindi ka makikita dito sa loob while may nagre-rest ka or nagpapalipas ka ng oras. And yes, ito ang kabuuan ng harap. Gustong gusto ko tong screen na to. Ang ganda ng digital screen. Sabi ko noon pag bumili ako ng sarili kong truck, ayaw ko, gusto ko yung analog, pero iba ang dating ng digital screen, so start natin. Wala yan, minor error lang yan, laging lumalabas yan, pero yan. So yan yung screen nya, digital na lahat, pwede mong i-customize yan, like dito sa side, pwede mong ilagay dyan kung ano yung gusto mo. Like kung anong gusto mo makita, gusto mo ba ng temperature, oil pressure,
turbo, coolant, tapos yung PSI nung yung suspension para malaman mo kung overload ka. So kadalasan ang gusto ko dyan is yung coolant temperature at saka yung oil pressure ang nilalagay ko dyan sa left. At dito naman sa bandang side, masyadong sensitive itong ano niya. Kung ano na lang, pwede yung music mo, kung ano yung music mo. Pwede yung trip A, trip B, kung anong gusto mong ilagay. No? And yeah, dito sa kanan, ito naman yung sa makikita nyo dito, pwede mong ilagay dito kung i-customize kung anong gusto mong makita, like suit level ba ang gusto mo, coolant temperature. Kung ayaw mo makita rito, dito makikita mo oil, engine temperature, transmission oil, and then pwede ka mag-customize, no? Lagyan pa yan kung anong gusto mong ilagay dyan, no? Pero okay na ako dito for the meantime, dito sa gauge na nandito. Yan. So namamonitor ko palagi, lalong lalo na yung suit level, ano? Kasi problema natin palagi is yung emission system natin. So pag mataas na yung suit level, mag-regen na tayo, no? Pero sa tingin ko walang masyadong problema itong bagong truck na to. Then coolant temperature, engine oil temperature, transmission oil temperature. Yan ang magandang setup para sa akin, para na monitor ko, no? And then ang isa pang magandang feature dito sa truck na to is mamomonitor mo ang tire pressure at temperature, no? So pag pumunta ka dito, try natin konti, naglo-load. Ayan. So yung front, and then yung drive, front drive, rear drive axle, ayan yung mga temperature nya. So yan yung PSI nya ng bawat gulong, and then meron ding temperature. Makikita mo ang temperature ngayon ng mga gulong dahil hindi pa umandar, masyado pang mababa. But then mamomonitor mo rin kung nag-iinit na ang mga gulong mo. Especially halimbawa may malambot kang gulong, and then summertime, mainit ang kalsada, makikita mo na meron kang malambot na gulong dahil yun ang magiging pinakamainit. Pag malambot ang gulong, mabilis mag-init. So very useful yan and helpful sa mga driver, no? And then yung battery nung device na nagmo-monitor ng temperature and pressure ng gulong, ayan, kung malulobat na, then you can replace the battery. So very nice, di ba? Yung mga ilaw, yung exterior lights, and pag gusto kong buksan yung work light ko, sabi nila pag umaandar daw hindi na maisi-switch ang work light. Kailangan below 5 kilometers per hour lang yung takbo mo para ma-switch mo while driving. So kailangan naka-stop or below 5 kilometers per hour. Interior, so yeah, yung front sleeper and everything andyan. And then ito, Bluetooth, i-connect mo yung phone mo, iPad, kung ano man device ang gusto mong i-connect, nandyan. And then music, kung meron kang Spotify or Apple Music, pwede rin dyan, pwede mo dyan siyang i-connect. So yeah, and then volume up and down. So nandito na yung mga switches nya. So 4-way flasher, yung beacon light yung nasa taas kanina, utility, dome light dito sa harap, ito yung sa likod. And then kapag magte-test ka ng mga lights mo, no, during pre-trip inspection, or gusto mo i-check kung gumagana ang mga lights mo, ito yon. At meron din yan sa remote, sa key fob, para hindi ka nababalik sa cab. Ayan, pipindutin lang to, and then mag-check yung headlight, yung lahat ng marker lights and everything, brake light, mag-check yan, no? And then ito yung ano nga ba to, traction control.
Ayan. And then ito na tayong hill assist eh. I think ito na yata yung hold kapag ka nakasa incline ka. Ito, pinindot mo yan, ayun, may lumalabas doon, ayun o, hill assist. Pag pinatay mo, wala yung hill assist, para hindi ka mag-umatras kapag ka nasa incline ka, naka-hold ka ng brake. Pag bitaw mo ng brake, naka-hold pa yung mga preno mo. So yan. And then ito yung engine fan. Itong overdrive naman daw, halimbawang kailangan mo pang patakbuhin ng konti yung sasakyan para may gilid ka, kasi pag nag-derate na, hindi mo na mapaandar. So parang ito yung gagamitin, pipindutin mo yung overdrive. Babasahin ko pa yung manual niyan. And then inter-axle lock, ito yung 4 na gulong, ito yung front axle. And then slide, kung gusto mong i-slide yung fifth wheel mo. And then yung suspension mo, gusto mong ibaba at itaas. Yan. AC nandito. Meron tayong pwede ka mag-charge dito. And then i-connect mo yung Apple mo, no, Apple Play, ready. May USB dito, dalawa, USB-C. And then nandito yung 12 volts. Nilagyan ko siya ng additional na ano. So hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay yan. Isipin ko pa, papaalam ko. Ayoko magdidikit ngayon dahil baka mamaya masita ako. So hindi pa siya talaga naayos lahat. Ayan. And then yeah, cup holders, and automatic siya, no? So ito yung drive, reverse, neutral nya, manual, automatic. Tapos engine brake, nandito yung engine brake nya, 3 levels. Ayan, ayun. So napindot ko yata yung ano ano yung napindot ko, ewan ko kung ano yun. Hindi, yan yung sa tire warning pala kanina. Okay lang yan, mawawala din yan mamaya. And then trailer brake, ito trailer brake. So nandito yung mga controllers ng wiper, left and right, no? High beam, low beam, I think. Yeah, high beam, low beam. And then yung washer fluid nandito. And then controller ng windows, no? I mean, yeah, ng windows. Ito, up and down, lock, unlock. Yan, controller ng windows, lock, unlock. And then controllers ng mirror, para ayusin mo yung mirror mo doon. And then heated mirror, nandito siya. And speaker dyan, speaker doon. And yeah, ayusin ko pa yung ano ko, yung aking dashcam, dahil natanggal yan kahapon. So inilagay ko siya muna dyan, pinaayos ko, pero nalaglag uli. And yeah, yan ang ating bagong Cascadia Freightliner. So yeah, ito ang ating bagong Cascadia Freightliner 2025, bagong unit na na-assign sa atin. Patuloy nyo po akong subaybayan, samahan sa bawat biyahe araw-araw. And wag nyo po kung makakakalimutang mag-subscribe sa mga nanonood po. At makita nyo po yung aking channel sa YouTube, please subscribe and like. Sa mga subscriber ko, please, pag nanood po kayo, mag-like kayo, dahil malayo ang mararating ng ating mga videos kapag nagla-like kayo, dahil makikita ni YouTube na gusto nyo yung napapanood nyo, at isasuggest tayo sa ibang mga viewers na mga kapatid natin, para marating sila ng ating mga content. So yun lamang po, babiyahin na tayo. Kagaya ng palagi kong sinasabi, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw po, Manibelang Pinoy.